Ang nakaraan, Delphine. Oo, ang Delphine ay magiging maganda. Isang pangalan na nilikha sa pamamagitan ng pag-condense ng kanyang tunay na pangalan. Ibinuhos ni Dirk9 ang kanyang puso at kaluluwa sa pangalan na iyon, ibinuo ang kanyang buong mundo dito. At sa ganoon, ang pangalan ay napuno ng aura ng isang dragon. Ngayon, sino man ang magmana ng kanyang pamana ay magdadala ng pangalang Delphine. Marahil ang pangalan ay umalingaw sa kanya, inulit ni Dirk9 ito ng ilang beses na may malalim na ngiti. Pagpapatuloy, gusto ko ito ng sobra. Inulit ni Dirk9 ang parehong parirala ng ilang beses. Ganoon katindi ang pagkagusto niya sa bagong pangalan. Pakiramdam na masaya, tumayo si Dirk9 mula sa kanyang upuan. Plano niyang libutin ang lungsod gaya ng dati, tinatamasa ang isang ibang uri ng kasiyahan. Pagkatapos, bigla, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na kawalang katiyakan. Ano ito? Kung ikukumpara sa buhay ng isang dakilang dragon, ang buhay ng isang tao ay walang kabuluhan. Ngunit ano ang maaaring maging masisiyahan sa isang bagay na napakawalang kabuluhan? Bakit ako? Nagsimulang magtanong si Dirk9. Ang mga dragon, mga kataas-taasang nilalang, ay nagtataglay ng isang malakas na kalooban. Maaari itong ituring na isang pagpapala na ipinagkaloob sa isang lahi na nabuhay sa loob ng matagal na panahon. Ngunit ngayon, tulad ng mga tao, siya ay naaapektuhan ng mga emosyon. Ang kanyang mga kaisipan at kilos ay hindi na naiiba. Ako, rin, ay nabuhay para sa isang misyon. Kaya't, kapag lumitaw ang isang kalaban, lumaban siya ng walang pag-aatubili. At ngayon, gagawin ito dahil lamang sa nag-aalala siya sa kanyang sariling buhay. Hindi siya nakakaramdam ng sama ng loob kay kamahalan. Ngunit ang kanyang dating sarili ay hinayaan lang sana ito. Hindi sana siya humingi ng tulong sa unang lugar. Ang mga dragon, na may mataas na pagmamataas, ay nabighani sa pagtataguyod ng mga patakaran ng kanilang lahi tulad ng kanilang sarili. Kakaiba. Bakit nagbago ako? Nag-concentrate si Dirk9. Kung gaano niya iniisip ito, mas lalo pang naging malinaw ang mga kakaibang bagay. Ang isa sa kanila ay nawalan siya ng paningin sa apostle na hinahabol niya. Kahit nahamina siya kumpara sa kanyang kaitaasan, tiwala siya na kaya niyang hawakan ang hindi bababa sa isang apostle. Bukod pa rito, ang apostle ay pagod na, tumakas mula sa labanan. Gayunpaman, nawalan siya ng paningin sa apostle sa isang tunay na walang katotohanan na paraan. Kahit na may presensya ng maraming knight at mage, tinutulungan siya. Bakit ako? Hinahanap muli ni Dirk9 ang kanyang alaala. Pinamunuan niya ang pursuit party. Ang ibang pursuit party ay pinamunuan ng mga warrior, ngunit umalis si Lionel, kaya't siya mismo ang nanguna. Ngunit sa huli, hindi niya mahahanap ang apostle. Ang magagawa lang niya ay tugisin at patayin ang mga kasabwat. Kaya, wala akong pagpipilian kundi bumalik. Oo, tiyak na iyon ang katapusan. Ngunit bakit siya patuloy na nakakaramdam ng kakaiba? Ang tanong na iyon ay nanatili, at patuloy na nag-concentrate si Dirk9, hinahanap ang kanyang alaala. Pagkatapos bigla, isang nakalimutang alaala ang lumabas. Nakilala mo ang apostle. Ito ay isang maikling alaala, ngunit nakilala niya ang apostle. At nag-iisa, silang dalawa. Sigurado ako, iniwan niya ang kanyang mga kasamahan, na sinasabi na pupunta siya sa isang maikling reconnaissance mission. At pagkatapos, sa wakas ay natagpuan niya ang apostle ng nag-iisa. Maaari sana siyang lumaban at pumatay sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nakipag-usap siya sa apostle. Nakaramdam si Dirk9 ng isang ginaw na damaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya maalala ang usapan. Para bang ang kanyang alaala ay ganap. Nang nabura, sa wakas ay napagtanto niya na may mali sa kanyang isip. Kaya agad siyang sinubukang alamin ang sanhi. Ngunit sa sandaling iyon ng pag-concentrate, may isa pang pag-iisip ang pumasok sa kanya. Hindi ba ang kamahalan ang unang nagkanulo sa akin? Bakit kailangan kong ayalay ang sarili ko sa kanyang misyon? Ang kanyang sama ng loob sa kamahalan ay agad na naging galit. Ipinagsapalaran niya ang kanyang buhay upang labanan ang kalaban sa utos ng kamahalan. Natural, ang kamahalan ay dapat magkaroon ng responsibilidad para dito. Ngunit iniwan ni kamahalan ang kanyang sarili. Hinikayat ng pagmamataas ng dragon, patuloy siyang lumaban para sa mundo sa kabila ng kanyang mahinang kalusugan, gayunpaman wala siyang natanggap na wastong paggamot. Sa makatuwid,
natural lamang na kumilos siya sa ganitong paraan. Ang mga dragon ay isang lahi na nakatakda sa pagkalipol pa rin. Wala akong maraming oras na natitira. Maaari sana niyang isil ang demonic realm at iligtas ang mundo. Wala nang natira para sa isang dragon na gawin sa mundong ito. Umiling si Dirk 9, inalis ang mga nakakagambalang pag-iisip. Ang mahalaga ngayon ay kung paano niya i-enjoy ang nalalabi niyang buhay. Hindi ko maaaring hayaan ang mga walang kabuluhang alalahanin na ito na ubusin ang aking mahalagang oras. Nakaramdam siya ng kaunting pagkalito at pagka-suffocate, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga masasayang pag-iisip ay papuno muli sa kanyang isip. Kaya, hindi niya napagtanto na maging ang mga tanong na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon ay nawala na sa kanyang isip. Ang hinala ni Ashton at ang lihim ni Delphine. Kakaiba ang taong iyon. Tumango si Ashton sa mga salita ni Kyle. Salamat kay Dirk 9, napatay na nila ang lahat ng mga dragon maliban kay Arthurian. Iyon ay tunay na mapalad. Gayunpaman, ang mga kilos ni Dirk 9 ay iba sa anumang dragon na nakita na niya. Ang mga dragon ay hindi maaaring husgahan ayon sa pamantayan ng tao. Ang kanilang mga pamantayan ay sobrang iba sa atin. Kaya't ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Dirk 9 ay palaging isang katanungan. Bumantong hininga ng malalim si Kyle at sinabi, "Talaga bang hindi ko na siya kailangan patayin?" Si Dirk 9 ay malubhang nasugatan bilang kapalit ng pagliligtas sa Julian mercenaries. Ang marinig na tutol pa siya sa silang, totoo na ang pagpatay sa kanya ay nakakabahala. Sa katunayan, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa na sumali siya sa kanilang panig. Gayunpaman, ang presensya ng dragon ay nakakaramdam pa rin ng kawalang katiyakan. Sinabi nila na hindi ito magtatagal, ngunit maging ang oras na iyon ay medyo nakakabahala. Sumang-ayon si Ashton kay Kyle. Gayunpaman, dahil tinulungan siya ni Dirk 9 na manghuli ng mga dragon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalang katiyakan tungkol sa pagpatay sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Nanumpas sila, ngunit hindi nanumpas si Ashton na hindi niya papatayin si Dirk 9. Maaari niya siyang patayin pagkatapos ipagkaloob ang gusto niya. Marahil ito ay ang arogansya ng dragon, o marahil ang kumpiyansa na makakatakas siya anumang oras, ngunit hindi humingi ng panunumpa si Dirk 9. Habang naghihirap si Ashton sa pag-iisip, isang liham ang dumating mula kay Dirk 9. Wala itong espesyal na nilalaman. Simple lang na sinabi na gagamitin niya ang pangalan na pinili niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Ashton ay tumigas nang basahin niya ito. Delphine. Alam ni Ashton ang pangalan. Ang nakaraang Pope at adversary ay eksakto ang hitsura ng hinaharap na Duke of Delphine. Naalala niya ito ng malinaw dahil ipinilit ni Ghislaine na itala ito. Hindi ito maaaring isang pagkakataon. Ngayon nakaramdam siya na naiintindihan niya ang tunay na intensyon ni Dirk 9 ng kaunti. Nagmamadaling gin-isang ni Ashton si Ghislaine at ipinabasa sa kanya ang mga nilalaman ng liham. Si Ghislaine, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aatubili, ay bumulong. Nakikita ko, ganito ito natapos. Tama ang hinala ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Tila si Dirk 9 ay kinain ng kadiliman ng adversary. Ano? Ang taong ito ang tagapagtatag ng Delphine Dukes. Ipinasa niya ang kadiliman na iyon sa pamamagitan ng mga henerasyon. At sa hinaharap, sa wakas ay muling nagkatawang tao si Earnhardt. Posible ba iyan? Sa tingin ko, lubos na posible. Sinasabi nila na ang mga kinain ng enerhiya ng Demon God ay gumagala sa mundo magpakailanman, tama. Ginagamit nila ang pamamaraan na ito upang samantalahin iyon. Sa katunayan, si Julian ay muli ring nagkatawang tao ng 1,000 taon pagkatapos. Hinala ni Ghislaine na ang kadiliman na itinanim ni Julian ay may kinalaman dito. Malinaw na ginagamit ni Earnhardt ang kadiliman na itinanim niya kay Dirk 9. Ang ekspresyon ni Ashton ay naging malubha. Kaya iyon pala ang ibig sabihin ng adversary. Ang adversary ay nagsasabi ng mga hindi maintindihan na mga bagay nang lumaban sila. Na para bang nakatakda siyang matalo sa digmaan na ito, ngunit nakahanap ng isang paraan upang makatakas sa kapalaran na ito. Ayon kay Ghislaine, ang adversary ay nakatakas sa hinaharap at nagkaroon ng isang bagong pagkakataon. Ano ang dapat nating gawin? Patayin ba natin siya ngayon? Kung papatayin namin si Dirk 9 at aalisin ang kadiliman, maaari naming alisin ang banta mula sa hinaharap.
Bagamat wala itong kinalaman sa kanila, ang hinaharap ni Ghislaine ay maaaring maging mas ligtas. Nag-isip si Ghislaine sandali at nagsalita sa isang mabigat na boses. Hayaan na lang natin siya. Bakit? Hindi ba siya ang adversary na muling ipapanganak sa hinaharap? Kung papatayin ko siya ngayon, si Ashton, na nasa sabik, ay agad na napagtanto ang katotohanan. Putya, kung papatayin ko siya ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Oo, kaya mas mabuti na hayaan na lang siya. Kung ang pagpatay kay Dirk9 at ang hinaharap ay magiging gusot, maaari itong maging isang malaking problema. Siyempre, dahil si Ghislaine ay nasa nakaraan na, ang resulta ay maaaring maging katulad. Ang tunay na katawan ni Ghislaine ay sumusuporta sa future access. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan para iwanan si Dirk9. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Julian. Dahil si Julian ay ngayon ay isang ibang kadiliman mula kay Earnhardt. Hindi makita iyon, mahirap na madali siyang galawin. Kung ang hinaharap ay magiging gusot, at ang landas ni Julian ay magbago kahit bahagya, ang hinaharap na magliligtas sa kanya ay maaari ring magbago. Mas mabuti ang lahat, hindi bababa sa alam ko na ngayon. Ang pagtatatag ng isang bagong kaharian ay malapit na. Bago dumating si Dirk9, wala akong ideya kung sino ang konektado sa Delphine Dukes. Kung bumalik ako sa hinaharap ng hindi man lang alam ang tunay na pagkakakilanlan ng Delphine Dukes, magiging medyo nakakabahala iyon. Ngunit alam ko na ngayon. Ang ninuno ng Delphine Dukes ay isang itim na dragon na kinain ng isang adversary. At ang kapangyarihan na iyon ay lihim na ipinamana, na sa huli ay humantong sa muling pagkabuhay ni Earnhardt. Ang alamat ng mga inapo ng dragon ay hindi lang isang myth. Sa Kingdom of Rotania, may isang kwento na ang Delphine Dukes ay mga inapo ng mga dragon. Binaliwala ito ng lahat bilang isang ligaw na myth. Maging si Ghislaine ay tumawa rito. Ngunit sino ang mag-aakala na totoo iyon? Sa anumang kaso, ang layunin ni Earnhardt ay hindi naiiba sa Salvation Church. Kailangan lang niyang hanapin sila at patayin sa sandaling bumalik siya sa hinaharap. Tiningnan ni Kyle ang matigas na mukha ni Ashton at nagtatanong. Ano? Bakit? Ano ang nangyayari? Wala. Sinabi ni Dirk9 na gusto niya silang pangalanan mismo. Inabot ni Ashton sa kanya ang liham na nang-aasar sa kanya. Si Kyle, natural, ay sinulyapan ito ng walang interes at itinapon ito. Ano? Para sa isang dragon, lihim mo itong gusto. Tulad ng isang tao, tumawa lang si Ashton. Sinasadya niyang iwasan ang pagbanggit sa Delphine Dukes. Alam niya ito sa kanyang sarili, nag-iingat ng isang tala, at ayaw niyang hindi kinakailangan naguguluhin ang pag-iisip ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, si Dirk9 ay malapit ng maging isang lingkod bayan ng bagong kaharian. Nakaramdam siya na kailangan niyang talakayin ito mamaya. Sa anumang kaso, isa pang nakakaintriga na lihim ang naibunyag. Nagplano si Ashton kung paano bantayan ang Duchess of Delphine, at nagpatuloy sa kanyang susunod na gawain. Ang pagtatapos ng imperyo at ang pagkalat ng balita. Ang imperyo ay sa huli ay nahati. Ang Stauffen Dukedom, ang pamilya ni Lucian, ay nagtatag ng isang bagong kaharian at idineklara ang kasarinlan, at upang hindi magpahuli, ang iba pang mga makapangyarihang maharlika ay nagdeklara rin ng kasarinlan. Ang imperyo na may mahaba na kasaysayan ay nawala, ngunit ang kaguluhan ay hindi malaki. Ang mga tsismis ng pagtalikod ng Pope ay nagdulot na ng isang malaking pagbaba sa suporta ng publiko, at sa Magic Realm na nakasil, ang imperyo ay hindi na kailangan. Samantala, isang bagong tsismis ang nagsimulang kumalat ng mabilis. Ito ay na ang mga dragon ay naging extinct, at ang mga elf at dwarf ay nagiging alipin ng mga tao. Sa una, ang tsismis ay binasura bilang walang iba kundi ang tsismis ng mga mercenaries. Ngunit bago pa namin nalaman iyon, nagsimula itong magmorph sa isang tsismis tungkol sa isang sumpa ng isang ipinakulong warrior at isang saint. Sa una, hindi kami nagbigay ng masyadong pansin. Ang nilalaman mismo ay sa katunayan ang sinabi ng aming kaibigan na si Ghislaine. Ngunit sa ilang tao, maging ang isang salita na nakalakip sa kanilang mga pangalan ay tila mahalaga. Si Rio, na malakas na hinampas ang mesa, ay nagsalita na may mahigpit na ekspresyon. Isang sumpa, hindi ko makayanan na makita si Kuya Julian at Ate Deneve na kasangkot sa ganoong mga tsismis.
Ang dating inosente na si Rio ay nagbago ng bahagya pagkatapos maranasan ang Great War at ang insidente na ito. Ang kanyang karakter ay tumigas din pagkatapos harapin ang magaspang na panahon. Sumang-ayon sina Andrew at ang Marquis de Valesant kay Rio. Nagbigay kayo ng sumpa. Iyan ang kumpletong kabaligtaran ng kung sino kayo. Siyempre, hindi ko kailanman pahihintulutan ng sinuman na hamakin kayo. Ang warrior at ang saint ay dapat na perpektong nilalang na nag-alay ng kanilang sarili para sa mundo. Ang pagsumpa sa isang tao ay hindi isang bagay na nababagay sa kanila. Kahit na totoo iyon, wala silang intensyon na pahintulutan ang mga tao na mag-isip sa ganoong paraan. Si Andrew, na naghahawak sa mga tumpok ng mga dokumento sa harap niya, ay sinabi. Marami ng mga maharlika ang interesado sa tsismis na iyon. Tumango ang Marquis de Valesant. Ang mga elf at dwarf ay tunay na inaasam na mga nilalang. Ang demonic realm ay nakasil. Ang sangkatauhan ay hindi na kailangan na magkaisa at lumaban bilang isa. Sa pagkakaroon ng tsismis na ito, ang mga kapangyarihan sa kontinente ay ibinukod ang kanilang pansin sa isang bagong intriga. Ang mga elf at dwarf ay nagiging alipin ng tao. Ito ay isang pag-iisip na hindi man lang nila naisip. Wala man lang silang karangyan nito. Ngunit ngayon na ang demonic realm ay nakasil. Walang dahilan upang panigan ang dalawang lahi. Sa halip, naisip nila, gaano kaligayahan at kahanga-hanga na alipinin ang mga magagandang elf at ang mga mahusay na dwarf. Ang pagnanais na ito ay dahan-daang kumalat sa mga nasa kapangyarihan. Siyempre, hindi nila mahuhuli agad ang dalawang lahi. Maaga pa rin pagkatapos ng digmaan, kaya't ang mga elf at dwarf ay nagpapanatili ng isang kahanga-hangang militar. Bukod pa rito, malamang na narinig nila ang tsismis, at ang lahat ay walang duda na nasa mataas na pagbabantay. Kahit na ang mga pinakamakapangyarihang maharlika ay hindi maaaring labanan ng isang buong lahi. Alam iyon nina Andrew, Rio, at ang Marquis de Valesant. Wala silang intensyon na takpan lamang ang tsismis. Ang mga elf at dwarf ay kasama rin sa tatlo na nagtanim ng sama ng loob. Ngunit hindi rin nila nagustuhan ang nilalaman ng tsismis. Binigyan sila ni Rio ng isang nakakakilabot na tingin at nagpanukala ng isang plano. Hayaan nating kumalat ang tsismis ngunit baguhin natin ng kaunti ang nilalaman. Ang pamamaraan na iminungkahi niya ay upang baluktutin ang tsismis. Kasabay nito plano rin niyang isagawa ang iba't ibang tukana upang tiyakin na ang dalawang lahi ay magiging totoo na mga alipin. Si Rio ay sumampang kapatid ni na Julien at Denive, at matagal na nakihalubilo sa kanila. Sa makatuwid, ang kanyang sama ng loob sa mga elf at dwarf ay mas malaki pa kaysa sa iba. Sinasabing ginawa nina Ironil at Grundle ang desisyon na iyon para sa ikabubuti ng kanilang lahi. Hindi ba ang buong lahi ang dapat magdala ng responsibilidad? Tunay na naniniwala si Rio na ganoon. Gusto niyang pagsisihan nila ang kanilang pagpili kahit pagkatapos ng kamatayan. Nagtatanong na tinanong ni Andrew, paano mo balak na baguhin iyon? Sa halip na isang warrior at isang saint, baguhin natin ito sa isang sumpa na ibinato ng tinalo na adversary. Dahil ang tsismis ay hindi pa kumalat sa buong kontinente, madali natin itong mababaluktot. Mas maganda iyan ngunit hindi ba iyon mukhang masama? Ang adversary ay, pagkatapos ng lahat, ang kaaway ng sangkatauhan. Ang pagsunod sa sumpa ng adversary ay magpapakita sa mga elf at dwarf na biktima. Tumango si Rio at nagpatuloy. Dapat tayong magdagdag pa ng kaunti. Ang sumpa ay ipinataw ng adversary ngunit hindi ito pinigilan ng Diyosa. Ito ay isang natural na parusa para sa mga traidor. Napabulala sina Andrew at ang Marquis de Valesant, hinahaplos ang kanilang mga baba. Ang ilan ay maaaring tumawag dito na malayo sa katotohanan, ngunit hindi iyon mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang isang sumpa ay isang kapangyarihan na walang laman. Mahirap na patunayan. Ang mahalaga ay ang katwiran. Ang mga tsismis ng dalawang lahi na nagiging alipin ay dahan-daang nagbabago na sa mga pananaw ng tao. Ang saligan ng isang sumpa ng adversary na kinatigan ng Diyosa, ay lalo pang magpapalakas sa awtoridad ng simbahan at gagawin itong mas natural para sa mga tao na tanggapin ito. Sabi ni Rio na may baluktot ng ngiti. Siyempre, ang mga tsismis na ito lamang ay hindi sapat. Kahit naiwanan lang, ang kasakiman ng tao ay sa huli ay aalipinin ng mga elf at dwarf, ngunit magtatagal iyon ng sobra. Sa katotohanan,
Ang lahat ng mga maharlika ay lumulunok ng kanilang laway at nanunood ng maingat. Kahit na gusto nila, hindi nila ito magagawa ng nag-iisa. Ang labanan ng dalawang lahi ng walang kabuluhan at sakta ng ibang maharlika ay magreresulta sa isang malaking pagkawala. Kaya iminungkahi ni Rio ang ilang solusyon. Tayo ang lilikha ng alitan sa ating sarili. Nagdudulot tayo ng iba't ibang insidente at aksidente sa mga teritoryo ng mga elf at dwarf. Mga aksidente. Oo, patuloy natin silang pupukawin ng paunti-unti. Sa ganitong paraan, dahan-dahan nating pinapalaki ang mga emosyon at ginagawa itong lokalisado na mga digmaan sa mga kalapit na teritoryo. Sa mga digmaan sa pagitan ng mga tao, ginagamit nila ang lahat ng uri ng mga pamamaraan upang lumikha ng katwiran. Ang sadyang pagpukaw sa kabilang panig upang gumawa ng unang hakbang ay medyo karaniwan. Gayunpaman, ang mga elf at dwarf ay madaling kapitan sa ganoong mga taktika. Alam kong hindi ito isang bagay na dapat kong sabihin bilang isang tao, ngunit hindi ba ang mga tao ang pinakamahusay sa pang-aasar sa iba? Tumawa ng malakas sina Andrew at ang Marquis de Valesant doon. Iyon ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Ang mga elf at dwarf ay malamang na magiging mas sarado sa paglipas ng panahon, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang isang pagkakamali lamang ay magbibigay sa mga tao ng isang katwiran. Nagplano si Rio na gamitin iyon bilang isang dahilan upang tipunin ang mga maharlika at magsimula ng isang digmaan laban sa dalawang lahi. Malinaw na ang iba pang mga tao ay sasali rin. Ang lahat ng iba pa ay nagpipigil, takot na saksakin sa likod. Kung sasali sila, ang mga sakam na maharlika ang magiging pinaka-proactive. Sina Andrew at ang Marquis de Valesant ay nag-alok din ng iba't ibang mga opinyon. Mahusay, kung maaari tayong makipag-ugnayan sa simbahan at lumikha ng isang teolohikal na argumento, magbibigay iyon ng mas maraming puwersa sa mga tsismis. Kagagaling lang sa digmaan, kaya maraming tao ang makakatulong. Maaari nating ipadala ang lahat na maaaring magdulot ng gulo, simula sa mga bilanggo, sa border region sa pagitan ng mga elf at dwarf. Mula noong araw na iyon, ang tatlo ay nagsimulang magpakalat ng mga baluktot na tsismis. Kasabay nito, naghanda sila ng iba't ibang mga plano upang pukawin ang mga elf at dwarf. Nagkamit ng malaking kapangyarihan ang tatlo sa pamamagitan ng Great War. Ang pag-fabricate ng isang tsismis ay hindi madaling gawain. Ang tsismis na ikinakalat nila ay mabilis na sumikop sa kontinente, at sa lalong madaling panahon ay tinanggap ito bilang katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga lord sa mga rehiyon na katabi ng dalawang lahi ay nagsimulang sadyang pukawin sila. Ang mga lord na ito ay lahat ay suportado ni Rio, Andrew, at ang Marquis de Valesant. Walang dahilan para makialam ang iba sa kanilang mga pagtatangka na pukawin ang dalawang lahi. Ang tsismis na sila ay sinumpa ng adversary ngunit pinahintulutan ng Diyosa ay kumalat na ng malawakan. Ang pakikialam sa kanila ay ang pagsalungat sa kalooban ng Diyosa. Sa makatuwid, maging ang mga sumasalungat sa kanila ay hindi naglakas loob na humakbang pasulong. Sa likod nila ang tatlong makapangyarihang figure ng kontinente, walang pangangailangan na matakot. Ang katulad na mga insidente ay sumabog ng sunod-sunod sa buong kontinente. Sa kalaunan, maging ang mga maharlika, na hindi inudyukan ng tatlo, ay nagsimulang magpaligsahan sa isa't isa. Ang buong proseso ay iniulat sa tatlo. Sinasabing si Count Montfort ng Kingdom of Seymour ay kinidnap ang mga elf dahil sa isang alitan sa teritoryo. Ang mga elf ay mariing nagpoprotesta at nagbabanta ng digmaan. Si Marquis Malek ng Kingdom of Balaroche ay ikinulong ang mga artisan sa dahilan ng mga quality issue habang nakikipagkalakalan sa mga dwarf. Isang malaking bandit group ang sumabog sa Kingdom of Sylvania. Inatake nila ang isang elven tribe, ngunit ang kaharian ay gumuhit ng linya, na sinasabing wala itong kinalaman sa kanila. Nakikinig si Rio sa lahat ng mga ulat na may isang malamig na ekspresyon. Lahat ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan. Ibinuhos niya ang kanyang buong yaman sa gawaing ito. Si Rio, na ngayon ay isa sa mga pinakamayaman na tao sa kontinente, ay determinadong gamitin ang kanyang yaman at kapangyarihan upang ganap na durugan ang mga elf at dwarf. Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan. Bilang isang dating merchant, alam niya ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Sinuman ay kukunan ng mga elf at dwarf na may kahit ang pinakamaliit na katwiran.
Kung ang katwiran ay malayo sa katotohanan o peke ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan na mayroong isang dahilan para dito. Bumulong si Rio na may isang walang pakialam na ekspresyon. Ang dalawang lahi ay nakatakda sa pagkaalipin, sinumpa ng adversary. Gayunpaman, dahil tinrader nila ang warrior at ang saintess, maging ang Diyosa ay iniwan sila. Ano pa ang mas mahusay na katwiran? Sa paglipas ng panahon, tulad ng plano, ang mga damdamin sa pagitan ng mga tao at ng dalawang lahi ay lumala hanggang sa punto ng walang pagbabalik. Ang dalawang lahi ay ngayon ay ganap ng pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga tao, ngunit ang mga tao, na sakam na, ay nanatiling hindi mapigilan. Sa katunayan, maraming lord, natatakot na maiwan at mapag-iwanan, ang nagpadala ng tulong sa mga lord ng mga kalapit na teritoryo. Ang sitwasyon ay lalong hindi pabor sa dalawang lahi. Ang mga tsismis ng isang malaking digmaan ay kumalat. Ngumiti si Rio ng may kasiyahan habang nakikinig siya sa mga ulat na patuloy na dumarating. Ang pagtataka ni Ghislaine at ang desisyon ni Ashton. Pumutok sa tawa si Ghislaine pagkarinig sa nabagong tsismis. Ganito na naman ito, hindi niya alam ang orihinal na kasaysayan bago siya nakialam. Marahil ito ay isang sumpa na ibinato ni Julian, na tunay na naging kalaban niya. Ito ay isang perpektong na posible na sitwasyon. Ngunit ngayon nagbago ito sa isang ganap na ibang direksyon. Na para bang sinusubukang ipasok ang kanyang hinaharap dito kahit papaano. Si Ashton, pagkatapos malaman ang pinagmulan ng tsismis, ay ngumiti ng mapait. Tila si Rio ay nahirapan. Si Rio ay sumampang kapatid at matagal nang kasama ng mercenary group ni Julian. Ang pagtataksil ng mga elf at dwarf ay tiyak na malalim na nakasakit sa kanya. Umaasa siya na ang iba ay hindi gaanong masaktan, ngunit ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Erineth. Sinasabing ang mga tao ay pinanatili pa rin ang World Free Forest at Valstrom na ligtas. Ito ay dahil sina Erineth at Torvald, mga bayani ng Great War, ay nandoon. Alam ang kanilang mga kakayahan, ang lahat ay nag-aatubili na istorbohin sila. Dahil dito, ang mga elf at dwarf na nakatira sa ibang mga rehiyon ay nagdurusa ng mas malaking pagkalugi. Ngunit ilang oras na lang iyan. Hindi malinaw kung anong desisyon ang gagawin ng dalawa, ngunit sa huli, magiging mahirap na pigilan ang napakalaking daloy na ito. Kung makikialam ang Julian mercenaries, maaari nilang pakalmayin ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali, ngunit. Bumantong hininga ng malalim si Ashton at umiling. Kahit na mapigilan nila ito, sandali lang iyon tatagal. Dahil ang mga pananaw ng tao ay nagbago na, sa paglipas ng panahon, hindi man ang World Free Forest of Valstrom ang makakaiwas sa pagsalakay ng tao. Hindi ba alam nina Ironil at Grundle na mangyayari ito? Ang kanilang desisyon para sa ikabubuti ng kanilang lahi ay sa huli ay humantong sa sama ng loob na magdudulot ng kanilang pagkawasak. Kung alam nila, hindi sana sila kumilos. Walang intensyon si Ashton na makialam at palalin pa ang sitwasyon. Ito ay dahil sa kanyang pakikipagkaibigan kay Erineth. Ngunit sa kabaligtaran, wala siyang intensyon na aktibong tumulong din. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi at ng Julian mercenaries ay hindi na maibabalik. Maaari lang siyang tumulong at magsabuatan. Iyon ang desisyon ni Ashton. Ang imperyo ay nahati, at ang mga bagong kaharian ay lumitaw sa iba't ibang lugar. Sa napakaraming kaharian at lord na naghahanap na ayusin ang mga dating sama ng loob, ang kontinente ay mabilis na nahulog sa kaguluhan. Sa sitwasyon na ito, ang isyu ng mga elf at dwarf ay sumabog. Ngayon, ang lahat ay sumusubok na. Makakuha ng isang piraso ng aksyon, kaya't ang kontinente ay hindi kailanman nasa kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng ito, itinaguyod namin ang aming sarili lamang sa pagtatatag ng isang bagong kaharian. Ang lugar na pinili namin ay isa sa mga lupa na katabi ng Demonic Realm. Habang ang lugar na malapit sa Demonic Realm ay isang walang tanim na lupa, ang kaunti pa ang layo ay malawak na malalaking lupain ng mayabong na lupa. Ang malawak na lupain iyon na katabi ng Demonic Realm ay praktikal na isang bagong kontinente. Dahil sa pag-iral ng Demonic Realm, walang naglakas loob na subukan na paunlarin ito. Ngayon na ang Demonic Realm ay nakasil, isang malawak na teritoryo ang lumitaw. Ang Allied Forces ay naghawak ng araw-araw na mga pulong at nakipaglaban sa kung paano hatiin ang lupa.
Gayunpaman, may isang lugar na nanatiling hindi pinagtatalunan. Sumang-ayon ang lahat sa lugar na pinili ng Julian Mercenary Corps. Mayroon silang awtoridad, kapangyarihan, at karangalan na gawin iyon. At si Ghislaine ay hindi maiwasang magulat nang malaman niya kung saan ang lupa na kinuha ng Julian Mercenaries. Talaga nga ang Kingdom of Rotania. Sa katotohanan, lihim siyang nagtataka tungkol sa kung anong desisyon ang gagawin ng kanyang mga kaibigan. Kaya't hindi niya ibinunyag ang lokasyon ng Kingdom of Rotania. Nagtatanong si Astrid para sa kanilang mga opinyon para sa hinaharap, ngunit si Ghislaine ay nanunood lamang, na sinasabi sa kanila na magpasya para sa kanilang sarili. Gayunpaman, pinili ito ng kanyang mga kaibigan ng walang masyadong pag-iisip, dahil lamang sa mukha itong pinakakanais-nais. Bagamat ito ay isang medyo mas maliit na teritoryo kaysa sa tinirhan ni Ghislaine, ang sentro nito ay malinaw na ang Cardenia, ang kabisera ng Kingdom of Rotania. Tulad ng inaasahan sa orihinal na kasaysayan, kayo ang nagtatag ng bansa. Ang pagtataka ni Ghislaine ay hindi nagtapos doon. Nagtataka rin siya tungkol sa mga relasyon sa pagitan ng tatlong pamilya na kasangkot sa pagtatatag ng bansa, Lionel, Marika, at Dirk9. Tahimik na pinanood ni Ghislaine ang desisyon ng kanyang mga kaibigan. Ang pagtatatag ng isang kaharian ay hindi mahirap. Marahil dahil sa aming reputasyon at kapangyarihan, hindi mabilang na mga kaharian ang handang tumulong sa amin na itatag ito. Ipinadala nila sa amin ang kinakailangan na mga supply at tao, at salamat sa kanila, nagawa naming mabilis na magtayo ng mga lungsod at nayon. Ang pinaka-nagulat sa amin ay si Rio, ang Marquis of Nordhill, at ang Marquis of Vales Ant ay sumama sa amin, nadala ang lahat ng kanilang yaman. Sa kabila ng pagtanggap ng tulong mula sa maraming tao, ang kaharian ay marami pa ring kakulangan. Gayunpaman, salamat sa tatlo na nagdala ng isang malaking halaga ng yaman at maging ang mga tao ng fiefdom, ang sitwasyon ay bumuti ng malaki. Pagkatapos naming magkaroon ng isang tiyak na bilang ng mga bagay, opisyal naming idineklara ang pagtatatag ng bansa. Tulad ng plano, si Lionel ang naging unang hari. Tulad ng ipinangako, binigyan namin si Dirk9 ng mayabong nakatimugang teritoryo at ang titulo ng duke. Binigyan namin ng lupa at mga titulo ang mga mercenaries na sumali sa amin. Gayunpaman, wala sina Kyle at Marika ng interes sa ganoong mga bagay. Si Kyle ay nangangaso doon at dito sa dahilan ng pagsupol sa mga halimaw para sa katatagan ng kaharian, at si Marika ay namuhay ng tahimik na para bang wala siya. Ito ang dahilan kung bakit ang tatlong tao na pinakatumulong sa amin ay tumanggi sa titulo ng duke, na sinasabi na hindi nila ito matatanggap. Sa huli, nagpasya silang panatilihin lamang ang titulo ng Marquis na orihinal nilang hawak sa kaharian na ito. Hindi namin itinatag ang kaharian para sa personal na pakinabang. Mula sa simula, plano naming bumalik sa bahay pagkatapos ng digmaan. Itinatag namin ito dahil lamang upang iligtas sina Julian at Deneb, sumusunod sa payo ni Ghislaine na kinakailangan ito para sa hinaharap. Si Lionel, na alam ito, ay ginampanan ang tungkulin ng pagprotekta sa Holy Relic bilang isang maharlikang kayamanan at ipapasa ito sa hinaharap ng mga henerasyon, ngunit ang presensya ni Dirk9 na nananatili pa rin sa kaharian na ito ay hindi komportable. Maaaring ito ay para sa hinaharap, ngunit kung hindi kami mag-iingat, ang lahat ay maaaring masira. Alam namin na 1,000 taon pagkatapos, ang Duke of Delphine ay sasali sa Salvation Church at lalaban kay Ghislaine, ngunit walang nakakaalam kung ano ang talagang nangyari sa kasaysayan na nasa pagitan. Namatay ba talaga ng tahimik ang Duke of Delphine sa loob ng 1,000 taon? At doon, sa isang takdang oras, iyon ay ganap na imposible. Dapat mayroong isang bagay na nagpipigil sa Duke. Isang bagay na pumipigil sa Duke na gumalaw ng padalos-dalos. Kaya naisip ko, kung hindi ko alam ang orihinal na kasaysayan, kailangan kong lumikha ng ibang bagay upang pigilan ang duke. May dalawang opsyon. Ang isa ay ang aking magic tower upang maingat na bantayan ng duke, at ang isa pa ay ang lumikha ng isang anino, upang protektahan ang kaharian na ito mula sa kadiliman. Matagal na pinag-isipan ni Astrid ang Delphine Dukedom. Tiyak na mag-aampon si Dirk9 ng isang anak. Walang paraan na mamumuhay lang siya at aalis. Hindi ba niya hiniling ang titulo at teritoryo upang tiyakin ang kanyang pagkamanahan? Ang pag-aampon ng isang anak ay hindi maiiwasan, kahit na upang ipasa ang kadiliman.
Kung gayon, ang 10 na anak ay magmamana ng lahat na taglay ni Dirknain, ang malawak na yaman na naipon sa loob ng mga taon ng mga dragon, ang mga mahika na ipinagkaloob sa kanila, bagamat marahil ay hindi perpekto, at maging ang kadiliman na nagtatago ng lihim. Itinatag sa pamana na ito, ang bagong Duke of Delphine ay agad na tataas sa kapangyarihan sa kaharian. Tayo, naman, ay, ito ang mga unang araw ng pagtatatag ng kontinente, puno ng mga bayani. Ang lahat ay nagkaisa sa paligid ni Lionel. Dahil dito, ang kasalukuyang Dukedom of Delphine ay isang dukedom sa pangalan lamang. Ngunit sa paglipas ng panahon, maging ang mga bayani ay sa huli ay mamamatay. Walang garantiya na ang kanilang mga inapo ay magkakaisa. Sa katunayan, mas malamang na makisali sila sa isang tunggalian sa kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang Delphine Dukes, na nagmata ng lahat mula sa mga dragon, ay magkakaroon ng pagkakataon na baligtarin ang kaharian. Siyempre, habang lumalabas ang kasaysayan, ang ibang mga puwersa ay maaaring lumitaw upang pigilin at hadlangan ang mga duke. Gayunpaman, sobrang mapanganib na umasa lamang sa isang posibilidad na hindi pa man naganap. Ang Magic Tower ay may isang misyon na dapat gampanan. Wala kaming kakayahan na bantayan ang Delphine Dukes. Ang Magic Tower of Radiance ay may mga bagay na dapat ihanda para sa 1,000 taon mula ngayon. Sa makatuwid, hindi ito maaaring italaga ang sarili sa misyon nitong pagbabantay sa mga duke. Sa huli, kinakailangan ng isa pang entity upang bantayan at hadlangan ang mga duke, at protektahan ang pamilya ng hari. Ito ay isang napakahirap na gawain. Dapat itong isang tao na mapagkakatiwalaan na maisakatuparan ang gawain ito. Kahit na ibunyag ng Delphine Dukes ang kanilang mga ambisyon, hindi sila maaaring alisin. Ngunit hindi rin sila maaaring pahintulutan na sakupin ang kaharian. Hanggang ang Salvation Church ay bumangon muli 1,000 taon pagkatapos, ang Delphine Dukes ay kailangang mamuhay ng tahimik, sinupil. Sa makatuwid, kinakailangan ng isang organisasyon na makapagbabante sa kanilang mga buhay at durugan ang kanilang mga ambisyon kailanman kinakailangan. Isang tao lamang ang maaaring pumasok sa isip. Mar-Ika, siya lamang ang makakagawa ng lubos sa misyon na ito sa mga anino. Paumanhin na sabihin ito kay Kyle, ngunit ang kanyang personalidad ay hindi lang kayang ganoong gawain. Kailangan niyang isagawa ang kanyang misyon ng palihim sa loob ng mga henerasyon, at hindi siya makakagawa ng isang sistema na kayang gawin iyon. Magiging perpekto siya kung ilalagay mo lang siya kung saan at sasabihin na lumaban. Nagawa ang kanyang desisyon, agad na kumilos si Ashton upang makilala si Mar-Ika. Ang pag-aalangan ni Mar-Ika, ang misyon ng anino. Hindi, kinamot ni Ashton ang kanyang ulo ng diretsyo na tinanggihan ni Mar-Ika sa sandaling nagkita sila. Hindi mo pa sinasabi ang kahit ano. Pumunta ka rito upang bigyan ako ng isa pang trabaho. Totoo iyan. Bamulong si Mar-Ika, tinitigan si Ashton. Sinabi ko sa iyo, isa ka talagang workaholic. Wala ka bang interes sa ibang bagay? Ibang bagay. Palagi mong sinasabi na gusto mong makipag-date pagkatapos ng digmaan, na para bang isang gawi. Hahaha, totoo iyan. Ngunit marami akong dapat gawin kaya wala akong oras para sa dating. Ay, kung talagang gugustuhin ko, maaari akong makakilala ng 5,000 tao. Ang mga labi ni Mar-Ika ay kumaibot sa mga salitang iyon. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang inis na inis. Siyempre, hindi lubos na naunawaan ni Ashton kung bakit siya naiinis. Ipinapalagay lang niya na nagdadala siya ng isa pang trabaho. Umiling si Mar-Ika, tinitingnan ang tanga na maliwanag na mukha ni Ashton. Hindi ba halos tapos na kayo sa paghahanda para sa hinaharap? Ano pa ang natira? Ang pagtatatag ng kaharian ay hindi lang ang paghahanda para sa hinaharap. Para kay Ghislaine, na lalaban muli sa kadiliman sa hinaharap, marami ang inihanda ng kanyang mga kaibigan. Karamihan sa mga paghahanda na ginawa sa pagtatatag ng kaharian ay ngayon ay kumpleto na. Marami pang trabaho si Ashton, ngunit ang iba pang mga kaibigan ay nakumpleto na ang lahat na hiniling nina Ghislaine at Ashton. Kaya ipinalagay ni Mar-Ika na dumating si Ashton upang hilingin sa kanya na manguna sa mga gawain ng kaharian tulad ng dati. Wala akong pakialam sa mga titulo o gawain ng kaharian. Gusto ko lang mamuhay ng payapa ngayon. At sigurado ako na ang iba ay makakaramdam ng hindi komportable sa akin. Siya ang pinakadakila na assassin sa kontinente.
Habang ang lahat ay tumangala sa kanya ngayon, ang kanyang presensya ay maging nakakatakot at nakakabigat sa paglipas ng panahon. Alam ito ni Marika, kaya't umiwas siya sa pakikipag-ugnayan sa iba. Mayroon siyang sobra at sapat na pera, kaya't madali siyang mamuhay sa nalalabi niyang mga araw sa kaginhawaan. Umiling si Ashton sa mga salita ni Marika. Ito ay isang katulad na alok, ngunit kaunti ang pagkakaiba. Ito ay tunay na mahalaga. Ikaw lang ang makakagawa nito. Ako lang ang makakagawa nito. Oo, sa katunayan, si Dirk9 ay may isang mahalagang lihim. Ibinunyag ni Ashton ang isang lihim na itinago niya, na ang adversary, ang nakaraang pope, ay nagtanim ng kadiliman sa loob ni Dirk9. Nagplano siya na bumangon muli, sa huli ay muling nagkatawang tao bilang Earnhard sa loob ng Delphine Dukedom. Sa makatuwid, dapat mayroong isang organisasyon upang bantayan si Dirk9 at ang kanyang mga inapo, na nadungisan ng kadiliman. Si Marika, pagkarinig sa buong kwento, ay kinagat ang kanyang labi. Alam niya kung gaano makapangyarihan ang adversary. Hindi niya maaaring pahintulutan ang ganoong tao na manatili sa kaharian na ito. Kung may nagkamali, ang pinakapundasyon ng kaharian na kanilang itinayo ay maaaring mayayanig. Hindi mo siya papatayin. Oo, kung papatayin namin siya ngayon, walang nagsasabi kung ano ang dala ng hinaharap. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngunit sobrang mapanganib. Kaya ipinagkakatiwala ko ang gawaing ito sa iyo. Alam kong magiging mahirap ito. Ha! Bumantong hininga si Marika, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Ashton. Alam niya na siya lamang ang tunay na makakagawa ng gawaing ito. Bakit niya itinatag ang kaharian at naghanda ng sobra? Ito ay upang iligtas sina Julian at Deneb. Kaya't hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan na ito. Si Marika, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aatubili, ay tumayo. Sa tingin ko, walang magagawa ako. Kailangan ko lang magtrabaho ng kaunti pa. Susubukan ko sana na gawin ang isang bagay na gusto kong gawin. Hoy, wala naman akong gagawin pa rin. Palamuti lang sa bahay buong araw. Alam mo ang ibig kong sabihin, tama. Ha. Sumimangot si Marika sa mga nang-aasar na salita ni Ashton. Sa katunayan, tama si Ashton. Pagkatapos magretiro, wala siyang gagawin, kaya't hinahayaan lang niya ang bawat araw na lumipas. Bukod pa rito, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't walang sinuman maliban kay Ashton ang bumisita sa kanya. Gayunpaman may isang panaginip na tunay na gusto niyang matupad. Isang panaginip na tahimik na namukadkad sa loob niya pagkatapos ng mahaba na pakikipagsapalaran. Isang pangalawang buhay. Isang normal, ngunit mainit na buhay na may isang tao. Kaya't nagretiro siya ng walang anumang pagsisisi. Naramdaman niya na kung patuloy siyang magtatrabaho para sa kaharian, hindi niya magagawang mamuhay sa buhay na tunay niyang ninanais. Pinalamutian niya ang kanyang tahanan sa pag-aasam ng kanyang bagong buhay, naghihintay na ang hinaharap ay ganap na may handa. Ngunit ngayon na ganito ang mga bagay, hindi niya maaaring bitawan ang mga gawain ng kaharian. Ang pagliligtas kina Julian at Deneb ay parehong mahalaga. Mayroon siyang sasabihin kay Ashton, ngunit ang kanyang personalidad ay ginawa itong imposible para sa kanya na magsalita. Kaya, sa unang pagkakataon, pinalabas niya ang kanyang pagkainis sa kanya. Hoy! Ha! Mula ngayon, dapat mo akong tawaging Ed. Mas matanda ako sa iyo. Ang Shadow Knights at ang bagong landas ni Ashton. Bakit bigla? Tawagin mo lang akong ganyan. Mas bata ka sa akin. Opo, at kahit pagkatapos bumuo ng grupo, dumalaw ka sa akin minsan sa isang buwan. Naiintindihan. Bakit naman? Maaari lang tayong magkita minsan. Aalis ako sa kaharian sa sandaling tapos na ito, tama. Alam mo na marami akong dapat gawin sa Magic Tower, kaya bakit mo ginagawa iyan? Sa katotohanan, ang Magic Tower of Radiance ay may trabaho na dapat gawin. Nagplano si Ashton na umalis sa kaharian at mamuhay sa pagkahiwalay para sa layunin na iyon. Mukhang tulala si Marika sa mga salita ni Ashton. Ha! Iwanan mo ang mahirap na trabaho sa iba at umalis ng nag-iisa sa kaharian. May konsensya ka ba? Hindi ko makayanin iyan. Kaya dumalaw ka sa akin. Pumunta ka at tingnan kung paano ang mga bagay, at kumonsulta sa akin paminsan-minsan. Naiintindihan. Naiintindihan. Tumango si Ashton ng masunurin.
Ang pag-iwan sa mahirap na trabaho sa kanya at pag-alis ay tiyak na sumasakit ng kaunti sa kanyang konsensya. Sa kanyang mga kasanayan sa Mahika, ang pagbisita ng minsan sa isang buwan ay hindi mahirap, gaano man kalayo siya. Kung talagang mahirap, lalaktawan ko minsan, alam mo. Sa mapayapa na si Ashton, at si Marika, na nakakaramdam ng hindi kinakailangan na komplikado, bumalik sa kabisera ng kaharian. Nagsimula kaming lihim na lumikha ng isang bagong organisasyon sa loob ng kaharian. Binigyan namin ang organisasyon na ito, na pinangalanan naming Shadow Knights, ng napakalaking kapangyarihan. Ang pinuno ng Shadow Knights ay magkakaroon ng awtoridad ng hari, at isang malayang organisasyon sa pananalapi. Binigyan din namin sila ng kapangyarihan na makialam sa mga pambansang gawain kailanman kinakailangan. Itinalaga ni Marika ang sarili sa pag-aalaga sa Shadow Knights. Mula sa kanyang orihinal na mga nasasakupan, ang mga dating assassin, hanggang sa mga pinakamatalino na mga individual na pinili mula sa Mercenary Corps, sila lahat ay isinama sa Shadow Knights. Ito ang kung paano ang pinakamakapangyarihan na organisasyong militar ng kaharian ay ipinanganak. Gayunpaman, dahil umiiral ito sa mga anino, wala itong suporta mula sa mga maharlika. Sila ay nakikipag-ugnayan lamang at nanunood mula sa likod ng mga eksena. Sa makatuwid, tanging ang pamilya ng hari at isang napakaliit na bilang ng mga pangunahing pinuno ang may kamalayan sa pag-iral nito at patuloy na nagdadala nito. Mula ngayon, ang pamilya ng hari at ang Shadow Knights ay magbabantayan sa isa't isa at hahatiin ang kapangyarihan. Ang layunin ng Shadow Knights ay pigilan ang paglihis ng hari at protektahan ang mga sagradong relic. Ngunit ang isang mas mahalagang misyon ay bantayan ang Delphine Dukes at panatilihin ang balanse upang hindi sila magrebelde, ngunit hindi rin sila mabibigo. Kahit na ang kadiliman ay magising sa gitna ng tunggalian, ang mga duke ay hindi magagawang gumawa ng kahit ano hanggang ang Salvation Church ay bumangon muli at dumating na naghahanap sa kanila. Ang mga anino ay palaging nanunood sa kanila. Nanatili si Ashton sa kaharian ng mas matagal kaysa sa orihinal na plano upang kumpirmahin ang paglikha ng Shadow Knights. Ngunit sa halos tapos na ang gawain iyon, sa wakas ay nagawa niyang magpatuloy sa kanyang susunod na gawain. Lucian, umalis na tayo ngayon. Opo, Master. Umalis ang dalawa sa Kingdom of Luthenia upang itayo ang Magic Tower. Sa katunayan, maaari silang magtayo ng Magic Tower sa kaharian. Gayunpaman, nagpasya si Ashton na umalis pagkatapos ng maraming pag-iisip. Habang umaalis sila, sinabi ni Ashton kay Lucian, "Siguro ay nagtataka ka kung bakit ako umalis sa kaharian." "Hindi." "Hoy." "Opo, nagtataka ako." Si Lucian ay hindi naman talaga nagtataka. Baliw siya sa Mahika, at wala siyang pakialam kung saan siya pupunta hanggat makakapag-aral siya ng Mahika kasama ang kanyang master. Si Ashton, nakakaramdam ng kaunting kahihiyan, ay umalpas at nagpatuloy. Una, upang iwasan ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Kung kami, bilang mga karapat-dapat na paksa ng kaharian, ay magtatayo ng Magic Tower, makakakuha kami ng napakalaking kapangyarihan. Opo, hindi ako nagdududa na baliwan ka sa Mahika. Nag-iingat lang ako na ang isa sa aking mga inapo ay maaaring malasing sa kapangyarihan. Opo. Nakikita ko, ang mga labi ni Ashton ay kumaibot sa mga walang pakialam na salita ni Lucian. Hindi siya ganito nang bata pa siya, ngunit habang lumalaki siya, ang kanyang personalidad ay naging medyo walang pakialam. Pangalawa, dapat itong maging lihim. Opo, nakikita ko, dapat tayong maging isang nakatagong tibak. Isang tibak na ang pag-iral ay hindi man alam ng kadiliman, na balang araw ay muling bubuhayin. Sa ganoong paraan, ang kadiliman ay hindi man lang makakaasa nito. Kung nanatili si Ashton sa kaharian, ang Delphine Dukes ay maghahanda ng kanilang mga puwersa upang harapin ang Magic Tower. Hindi, maaari pa silang maglunsad ng maraming operasyon upang pahiniin ang Magic Tower. Gayunpaman, kung ang duke ay walang kamalayan sa pag-iral ng Magic Tower, ang muling binuhay na kadiliman ay maaaring saktan mula sa likod anumang oras. Sa katunayan, maging sa hinaharap, hindi ba ang Salvation Church ay ganap na nahuli ng walang pag-iingat sa biglaang paglitaw ni Jerome? Upang kontrahin ang kadiliman, inilatag ni Ashton ang maraming countermeasure tulad ng isang web ng gagamba na ikinakalat sila sa lahat ng dako. Para sa dalawang dahilan na iyon, aalis tayo para sa isang tahimik na lugar.
upang tumutok lamang sa pagsasaliksik at pagpapasa ng mahika. Upang gawin iyon, hindi tayo dapat matitinag ng kapangyarihan o napapailalim sa pagpigil ng sinuman. Sa katunayan, maging ang dalawang dahilan na iyon ay sa huli ay nagsilbi sa isang nag-iisang layunin. Bumulong si Ashton na may isang mapait na ngiti. Tanging sa ganoon may iligtas ko ang aking mga kaibigan. Ang kaluluwa ni Yulien ay hindi maaaring mailigtas kahit ng banal na kapangyarihan. Ang banal na kapangyarihan ay sumunog maging ang mga kaluluwa na nadungisan ng kadiliman. Ngunit kung mayroong isang mahika na makapagbaluktot sa mga batas ng mundo, na ginagawang posible ang imposible, kung gayon. Sigurado ako na maaari kong palayasin ang kadiliman. Ngayon italaga ni Ashton ang kanyang buhay sa paghahanap ng pamamaraan na iyon. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.